ito po ay nagtatanong kung meron tayong tamang relasyon sa Diyos at nakahanda po ba tayo na humarap sa Kanya. Yung unang katanungan ay ito, are you sure of going to heaven even after you die? Napagtagto na po ba natin sa atin pong mga buhay na ito, sa pansamantalang buhay na ito dito sa lupa, mga minamahal na mga kaibigan, na kapag tayo ay namatay, halimbawa tayo po ay tamaan ng COVID-19, na tayo po ay tiyak na papasok sa kaharian ng Diyos. Alam po ninyo kapag ito po ay itinanong sa mga tao, halimbawa nakasalubong natin o kahit pa yung mga kasama natin sa tahanan, ang karaniwan nilang sagot ay ito, ay walang nakakatiyak dyan. Sasabihin naman po na iba, hindi ko alam, pero siguro sa langit ako, kasi ako naman ay mabait. Tingnan natin yung ikalawang tanong. Ano po? Yung unang tanong ay nakatitiyak ba tayo na tayo ay papasok sa langit? Yung ikalawang tanong, next slide, ay nagtatanong naman ng ganito. Kung halimbawa nga po na tayo ay namatay na, sapagkat tayo namang lahat ay namamatay, kung tayo po ay namatay na, at tayo po ay nasa harap na ng ating Panginoon na hindi tayo makapagtatago o hindi tayo makapaglilihim ng ano pa man, at tayo ay kanyang tanungin, bakit kita dapat papasukin sa langit? Ano naman ang iyong isasagot? Sa napakarami po ng mga hindi mananampalataya na aking natanong, ng katanungan na ito, ang karaniwan po nilang isasagot ay ito. Sasabihin po nila, ako naman po ay mabait. Ginawa ko ang lahat upang magawa ng mabuti, bagamat ako po ay marami pa rin kasalanan. Pero alam po ninyo, mas madami po yung aking nagawang mabuti kaysa sa mga kasalanan na aking nagawa. Pero alam po ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, kung yun ang ating sagot, hindi tayo makapapasok sa langit. Wala tayong karapatan na makapasok dito. Kaya napakahalaga na ang tanong na ito ay masagot. Yung unang tanong, nakatitiyak ba tayo na meron tayong naman sa Diyos at kapag tayo namatay, papasok tayo sa langit? At itong ikalawang tanong na kung tayo ay mamatay na, ano ang ating pinanghahawakang pag-asa? Ito ang layunin kung bakit tayo po ay naririto ngayong hapon, Monday, Thursday, mahal na araw. Ano po? Upang ating maunawaan kung ano ang pag-asa na ating pinanghahawakan. Kaya nais ko po na tingnan natin ang ilan pong mahalagang katotohanan na hindi po natin dapat palampasin upang atin pong maunawaan ang daan ng kaligtasan. Yung una, lagi po namin itong binibigyan ng diin, ay ang karapatan ng manlilikha. Huwag muna po nating tanungin, ano po, yung ating sarili kung tayo po ba'y mabait o tayo po ay mabuti. Ano ho? Ito muna ang ating unang bigyan ng pansin at bigyan ng pahalaga. Alam po ba natin na tayo po ay mayroong manlilikha at ang manlilikha po na ito ay manlilikhang may karapatan at siya po ang nagmamay-ari sa ating mga buhay. Kasi kadalasan, ang una po nating tanong, paano po ako maliligtas? Ano yung aking gagawin upang ako ay maligtas? Tapos pag sinabi ng pastor, ipanalangin mo ito. Tapos pagkapanalangin sasabihin, ayan, ligtas ka na. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng mga mananampalataya na hindi nababago ang buhay, walang pagkatakot sa Diyos, patuloy sa paggawa ng kasalanan, alipin sila ng kasalanan, wala silang pinagkaiba sa mundo, pero iniisip nila sila ay ligtas dahil sa isang panalangin na kanila pong sinabi kasabay ng mga pastor at ng mga nagbabahagi sa kanila. Pero nais po namin na linawin ang napakahalagang aral na ito na karapatan ng manlilikha. Isang tabi natin ang kaligtasan. Ito po ang atin munang unang tignan bilang unang baitang ng pag-unlad sa karunungan. At ito po, kinikilala mo ba na ikaw at ako ay mga nilikha ng isang Diyos na manlilikha? At ang manlilikhang ito ay may karapatan at siya ang nagmamay-ari ng ating mga buhay. Inuunawa po ba natin na dahil siya ay manlilikha,
na mayroong karapatan, walang bahagi ng ating pong mga buhay ang hindi niya nasasakop. Lahat po ay nasa kanyang pag-aari at lahat ay maaari po niyang kuhanin, lahat ay maaari po niyang pakialaman. Halimbawa, meron po mga tao ngayon, kanila po ang sinasabi, pabayaan niyo na ako, huwag niyo na akong pakialaman. Buhay ko ito. Pero kung atin pong nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng Diyos na may-ari, Diyos na manlilikha, at Diyos na may karapatan, kailanman hindi natin sasabihin sa Kanya na huwag niyang pakialaman ang lumang aspeto ng ating mga buhay. Siya po ang manlilikha, may karapatan po siya sa atin, siya ang nagmamay-ari sa atin, at tayo po ay mga nilikha na mayroong tungkulin sa Kanya. Yan po ang unang bahagdan. Ang pangalawa na dapat nating maintindihan ay ito. Ang manlilikha na mayroon pong karapatan sa atin ay hindi pipi. Siya po ay nagsasalita. At ang kanyang pagsasalita, siya po ay nagsasabi na tayo po na mga tao kung ano ang ating katangian at sinasabi din niya kung ano ang kanyang katangian. Ngayon, kapag nilikha na may kata, ang tanong, handa po ba kayo makinig? Handa po ba ako na makinig? Alam po niyo sa ating kapanahunan ngayon, marami ang nagsasabing sila'y naniniwala at nakakikilala sa Diyos. Subalit, wala silang panahon na ang salita ng Diyos ay pakinggan. Wala silang panahon na ang salita ng Diyos ay basahin. Mayroon po silang panahon at napakaraming panahon sa napakaraming mga bagay. Subalit pagdating sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos, lagi po nilang sinasabi, wala akong panahon. Pero alam po ninyo, sinasabi ng ikalawang karunungan po na ito, na ang manlilikha na may karapatan sa ating mga buhay ay nagsasalita tungkulin ng mga nilikha na ang manglilikha na ang Diyos ay atin pong pakinggan. Dapat tayong makinig, dapat nating unawain ang salita ng Diyos, at dapat nating sundin ang salita ng ating Panginoon. Next slide po. Kung ang manlilikha ay nagsasalita, ano ang kanyang sinasabi? Narito po, nagsasalita ang Diyos ng kanyang kapahayagan kung sino siya. Marahil tayo po ay mayroong mga kaisipan patungkol sa Diyos. Marahil tayo po ay iniisip na ang Diyos ay mayroong ganito at ganyang katangian. Pero nakakalimutan po natin na ang Diyos at ang kanyang katangian ay nakabase sa kanya pong hindi po natin kailanman maaari na diktahan ng Diyos sa kanyang dapat na gawin. At hindi rin po tayo dapat na mag-imbento sa kung sino ang Diyos. Dapat natin kilalanin at panampalatayanan kung ano po ang kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Ngayon, ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang sarili? Sabi po dito sa Exodus chapter 34, verses 6 to 7, akong si Yahweh ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako ay nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko lalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Napakahalaga po na ating maunawaan ang Diyos sa atin ay umiibig. Siya po ay mahabag, siya po ay tapat, at siya po ay banal. Pero nakalimutan po natin ang katotohanan na siya po ay magpaparusa sa kasalanan.
Lagi po kasing gusto ng mga tao na pag-usapan yung pag-ibig ng Diyos, yung habag ng Diyos. Pero ayaw po nilang pag-usapan na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay hukom. Kanya kung huhukuman ang lahat ng nagkakasala. Sabi po doon sa huling bahagi ng Exodus 34, hindi ko lalampas tinitiyak ng Diyos na parurusahan po niya ang sinumang nagkakasala. Meron tayong suliranin sapagkat ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, siya po ay nagmamahal, mahabagin, umiibig, tapat at banal, pero siya po ay Diyos na parusa sa kasalanan. Sinasabi ng Diyos patungkol sa ating next slide. Sinasabi po ng Diyos patungkol sa tao na ang tao po ay makasalanan. At ito po ang ating malaking suliranin. Hindi po suliranin ng tao na siya ay walang pera. Hindi po suliranin ng tao na siya po ay hindi nakapag-aral. Meron tayong mga pangangailangan sa buhay na ito. Meron tayong mga gusto sa buhay na ito. Pero hindi po yaon ang ating pinakamabigat na suliranin. Ang ating pinakamabigat na suliranin ay ito. Tayo po, sabi ng Diyos na manlilikha na may karapatan, tayo po ay hiwalay sa Kanya. Sinabi po ng Diyos, tayo ay makasalanan. Sinabi ng Panginoon, lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa Kanyang paningin. Well, sabi po nung iba, gagawin ko yung lahat upang ako ay maligtas. Gagawa ako ng mabuti. Kaya lang, sabi din po ng Biblia, yan po sa Ephesians chapter 2, verse 9, hindi po dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Ganon din po naman, napakahalaga na atin pong maintindihan na yung atin daw pong mga mabubuting gawa ay maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan po nating maintindihan na dahil sa ating pong mga kasalanan po na ito, tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. At alam po ninyo, dahil sa ating pong pagiging patay, tayo po ay hindi kailanman makakapasok sa langit. Hindi lamang po, sinara ko lang po yung bintana dahil sa abala po sa atin pong mukhang mahina ang dating sa inyo pong mga cellphone. Kaya po, ito pong kasalanan na ito ay atin pong napakalaking suliranin. Tayo po ay patay at darating ang pagkakataon na tayo po ay hahatulan ng Diyos. At minamahal ng mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin kaya na iligtas ang ating next slide. Kaya dapat po nating maunawaan na ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo, at ito po ay inaalala ngayon pong mahal na araw, siya po ang Diyos na tunay at siya rin po ay tao na tunay. Siya po ay Diyos na dumating mula sa langit, nagkatawang tao. Ang sabi po doon, sa pasimula pa lamang ay kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay nagkatawang tao. Kaya si Jesus po ay tunay na Diyos at siya po ay nagkatawang tao. At siya lamang ang may kakayanan na magligtas sa atin. Siya po ay namatay upang bayaran ang atin pong pagkakautang dahil sa atin pong mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, mayroon po tayong katiyakan na tayo po ay makakaroon sa langit. Next slide. Dapat po nating maunawaan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Kaya yun pong grace ay ginawang acronym. Ano po? Sabi po dyan, God's riches at Christ expense. Okay. Na hindi natin kayang maging malinis sa harap ng Diyos, subalit ang yaman ng Diyos ay nahayag sa atin. Tayo ay tagapagmana ng kanyang kayamanan
at ang kayamanan po na ito ay makakamtan dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito ay isang napakalaking biyaya. Next slide. Ito po ay katulad ng isa pong okay, tingnan natin, makumpleto po yung ating nasa slide. Yan. Na yung ating pagtugon sa Diyos ay hindi sa ating mga sarili. Akala po kasi nung iba, sabi nila, basta maniwala ka lamang sa Diyos, okay na. Di ba? Sabi po ng iba, palagi ko sa langit ako pupunta kasi wala naman ako sa Diyos. Sabi po ng Biblia, kahit naniniwala sa Diyos, hindi po sapat dahil kahit po mga demonyo ay naniniwala sa Diyos. Kaya hindi po ito patungkol dun sa laman ng ating isipan. Ano po? And then, paki-move po natin yung ating slide. Ang pananampalataya po ay hindi sa isip lamang. Ano po? Ang pananampalataya po ay parang isang upuan. Ano, na ibibigay natin yung ating buong bigat, yung ating buong ay isasalig po natin sa Diyos. Kaya sabi po dun sa gawa ay manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So hindi lamang po ito nag-i-involve ng ating isipan, kundi maging ng ating damdamin at ng ating buong pagkatao. Paki-move po natin forward yung ating slide. Yan. Na tayo po ay parang mga pulubi na walang kayang gawin, madumi, hindi karapat-dapat, wala po tayong kakayanan na magbigay sa Diyos ng anumang ikalulugod niya. Tayo po ay basahan, tayo po ay walang kwenta, pero sa kabila ng ating pulubi na kalalagayan, minahal po tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Panginoon. Na tayo na dating kaaway ay binigyan po niya ng karapatan na maging malinis at maging kanyang anak. Kaya napakahalaga po na ating makita, next slide, ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang ating tanging dapat na pagtiwalaan patungkol sa ating pong kaligtasan. Hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po natin kayang magligtas kahit magditi pa tayo sa pananalangin. Hindi po. Hindi natin sa ating mga sarili kahit na anong gawin natin bilang tao. Iisa po ang daan upang maligtas. Next slide. Ano ang daan na ito ng kaligtasan? Ang natatanging paraan upang maging maayos ang relasyon sa Diyos ay hindi ang anumang kayang gawin ng tao, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ano po yung kanyang ginawa? Well, sabi po dyan, ang Diyos ang nagbigay ng solusyon sa ating suliranin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po niyo, ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, hindi nung tayo ay nagpapakabait, kundi nung tayo ay makasalanan pa. Dahil kahit anong pagpapakabuti natin, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Subalit siya po ang gumawa ng daan upang tayo po ay bilhin. Tayo po ay iligtas sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya sabi po sa Roma, chapter 5, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, ano po ang ating dapat na gawin bilang tugon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Minamahal na mga kaibigan, narito po ang ating dapat na gawin. Sabi po dyan, una,
Next slide po. Bilang pagtugon sa ginawa ng Diyos para sa atin, una, we need to admit. Ano po? Kinakailangan po nating pagsisihan ang atin pong mga kasalanan. We need to admit that we are sinners. We also need to admit na wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Kailangan po nating tanggapin na kahit anong kabutihan ang ating gawin, anong ating pagpapakahirap, hindi tayo makaliligtas sa poot ng Diyos. Tayo po, sabi ng Biblia, inuulit ko, tayo po ay patay. Kaya ang patay po, wala po siyang magagawa. Okay? So ano po ang dapat na sunod natin gawin? So, i-admit po natin ang ating kasalanan, i-admit ang ating kawalang magagawa. Yung po ikalawa, letter B, we must believe. Kailangan po nating panampalatayanan. Kailangan nating paniwalaan na iisa ang daan. At ang daan po na ito ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang kamatayan doon sa krus. Kilalanin po natin ito. Panampalatayanan po natin ito. At letter C, sabi po doon, we must admit, believe, and we must confess. Kailangan nating sabihin, kailangan nating ipagpatotoo sa iba. Ano po? Na tanging Diyos ang tagapagligtas. Na tayo'y maliligtas sa pamamagitan hindi ng ating ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating ito po ay maging malinaw na mensahe para sa lahat. Tingnan po natin yung sunod na talata. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo, tingnan po niyo, wala talaga tayong may pagmamalaki. Hebreo chapter 10, verses 19 to 23. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Kanya na may tapat na kalooban at may matibay na pananalig sa Kanya. Kaya ang amin pong dalangin ay magkaroon tayo ng ganitong pagkawa na tayo po ay walang anumang magagawa at hindi tayo dapat na magyabang. Hindi natin hawak ang ating buhay, anytime maaari tayong mamatay. At kapag tayo po ay namatay, sabi nga, dumating po tayong hubad sa mundong ito, aalis din po tayo na tayo ay hubad. Ang tangi lamang po nating madadala ay ang ating mga sariling isip at ating kalooban na makasalanan at haharap sa Diyos. At ano po ang pag-asa na naghihintay sa atin? Hindi natin kilala ang ating Panginoong Kristo, wala po tayong pag-asa. Subalit, kung tama ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, si Jesus na nagsasabing siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, kasama po natin siya at siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero hindi po doon natatapos na tayo ay nagtabo ng kaligtasan. Ang tunay na ligtas ay nagpapatuloy sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa Kanya. Kaya ang isa pong tunay na nakakikilala sa Diyos ay tulad ng isang sanggol. At ito po, yun pong sanggol, bago pa lamang na nabubuhay, kailangan po niya na magpakalakas at lumaki. Nakalungkot, meron po mga nagsasabing naniniwala sila na si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Nakakalungkot na sinasabi nilang sila ay nagtamo ng kaligtasan at sila ay buhay. Pero hindi po sila lumalago sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung tayo po ay naipanganak sa kaligtasan sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating Kristo, tignan po natin ang 5 mga halimbawa po ng isang tao na lumalago sa relasyon sa Diyos. So yung una, siya po ay tulad ng isang bata na kinakailangang uminom ng gatas o kumain. Kaya ang isa pong tunay na nakipag-isa kay Kristo
ay kanyang kananasain ang salita ng Diyos sa kanya pong buhay. Pero tayo po ay wala talagang pagnanais na kumain. Nakakita na po ba kayo ng patay na kumakain? O baka po kaya wala tayong gutom sa salita ng Diyos ay dahil wala tayong relasyon sa Diyos dahil sa ating kalalagayang patay ang ating spirito. Pero kung ang ating pong spirito ay nakipag-isa kay Jesus at ito ay buhay, tulad ng isang bata, tulad ng isang sanggol, na naisin nating kumain. At ang pagkain po, ang gatas ay ang salita ng Panginoon. Bilang patunay din na tayo ay may buhay, yung pong bata ay umiiyak, pinapalo sa puwet ng mga doktor kapag lumabas sa tiyan, mula sa tiyan ng kanilang ina. At yun pong tinatawag na pag-iyak. Kaya yung kahalagahan po ng pananalangin. Baka po kaya tinatamad tayo sa pananalangin ay dahil hindi pa tayo buhay at wala tayong pagnanais na tumawag sa ating Diyos. Yun pong pangatlo, ang tunay po na lumalago sa relasyon sa Diyos ay patuloy na ililinis ang sarili sa pagkakasala. Hindi natin kaya yan, pero tulad ng isang bata na naliligo, tayo po ay nagpapalinis sa Diyos. Tumatawag tayo sa pamamagitan ng ating pag-iyak at tayo ay humihiling na tayo ay linisin patuloy ng Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan bawat araw habang patuloy po nating nararanasan ang pagpapabanal sa atin ng Espiritu ng Diyos na gumagawa sa atin pong mga buhay. Pang-apat, yung tunay na mayroong relasyon sa Diyos ay tulad po ng isang bata na nagsasalita. Panggol, hindi pa sila magsalita. Pero meron na silang nasasabi at yung kanilang mga mumuntihabi ay nakalulugod sa mga magulang. Halimbawa po, pag sinabi ng bata na tatay, nanay, yun pong mga magulang ay tuwang-tuwa na. Ganon din po naman tayo. Bilang mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, bilang goal sa pananampalataya, hindi pa marahil tayo hindi pa po marami ang ating alam sa Biblia, pero po pwede na tayong magsalita ng pagpapatotoo na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ang ating tagapagligtas, na ang Diyos ang ating pag-asa, na mahal natin ang Diyos at wala nang iba pa. Di ba yung mga baby, sasabihin, I love you, mommy. At tayo po ay natutuwa. Panghuli, kung tayo ay tunay na tayo po ay mayroong pagkalinga ng nagmamahal na komunidad. Yung pong bata, yung baby, tatay at nanay, na siya po ay kagalakan at mahal po siya ng kanyang tatay at nanay siya. Meron po ba tayong Kristiyanong komunidad? Kabilang po ba tayo? Dahil sa ating pakikiisa sa Panginoong Jesus, ngayon ay may kasama tayo nag-aalaga sa ating paglago, o ang kasama po natin ay yung mga tao na walang takot sa Diyos. Yung mga taong nagtuturo sa atin ng kasalanan at nagkukonsinti sa atin pong mga kasalanan. Alam po ninyo, ito ay isang patunay na nabago ang ating isip at yung ating puso kung ang ating pong mga kasama ayun pong nagpapahalaga sa atin, pero higit sa lahat ay nagpapahalaga na mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Mapalad ang bawat isa na may Kristiyanong komunidad na nag-aalaga sa Kanya. Yun po ang aming hamon sa inyo na makilala ang Panginoong Jesus na masa ng Kanyang ibig at ng Panginoon na nagpapatuloy. Hindi natatapos sa pamamagitan ng isang maikling panalangin, kundi nagpapasimula ang isang buhay na makapangyarihan tuloy-tuloy hanggang sa huling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin yung ating response song at atin pong kilalanin yung napakadakila na pag-ibig ng Diyos, yung kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa sa atin.
Kahit minsa'y di na mahirap ang kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Dalangin po namin na ang pag-ibig ng Panginoon ay maranasan ninyo, ng inyong sambahayan at ng inyong pong mga kaibigan. Walang ibang pag-asa kundi ang ating tanging Panginoon, kanyang sukdulang biyaya at pag-ibig ipinadama sa pamamagitan ng sakripisyo at kamatayan ng ating pong Panginoong Jesus. Para kanino tayo nabubuhay sa mundo na ito? Ano pa yung ating gustong magawa? Ano pa ang ating gustong gawin? Ano pa yung ating gustong mapuntahan? Paano natin sinusukat ang kaligayahan sa mundo na ito? Maikli lamang po ang buhay, ngayon ang pagkakataon upang ito ay isuko sa Kanya. Magandang hapon sa bawat isa sa inyo. Amen.
Ate May. Hello po. Din po. Seven last words, yeah. At tama po, 1 to 3 p.m. Pastor, pwede po magtanong? Yeah, may tanong daw po si Ate Nelka. Tanong ka lang po kung pwede din po yung mangyayari. Hindi ko makakakilala. Yes, yung conference for tomorrow na dadaluhan po natin, 7 last words. Ang ating pong Pastor Odin ay magsasalita din po doon. Nandun din po ako. Ito po ay recorded. Maaari po panoorin on a later time. Ano po? Thank you po. Welcome po. Nahirapan akong kumapanin. Dapat pumasok si Ate. Baka may mga pasasalamat o may mga katanungan. Sige po. Welcome po yung bawat isa. Ako po, nagpapasalamat po kami, Valdez family. Magaling na po si Zoe po. Maraming salamat po sa panalangin niyo po. Praise God. Lagi kami kasama si sa panalangin. Amen. Salamat. Salamat. Napapasalamat po ako kasama si Nanay Helen Paharit. Nanay Helen. Po. Sarumblon po. Sarumblon si May. Welcome po, Nanay Helen. Nanay Helen Paharit. Salamat po.
Salamat po. Classmate po namin sa CCI, Ate Rosana. Hello po. Pastor. Salamat sa Panginoon. Napakinggan ko uli yung pagtuturo mo, Pastor Rex. Miss na po namin kayo. Sige po. Thank you rin. Thank you rin. Salamat po. Okay, Ate Belka, sige po. May pasasalamat. Maraming salamat po sa ECC family, sa almost weekly po pananalangin po sa family namin, lalo po sa kay Apo Rashan, sa apo ko po. Sa biyaya po na hindi na po na siya nagkakasakit ngayon. Amen po. Amen. Purihin na po, Ino. Amen po. Ano po? Gusto po pala nating anyayahan si Kalolet. Si Kalolet, anyayahan po natin na sa darating na Resurrection Sunday, limahin yung kanya pong tula. Ano po? Sa this coming Resurrection Sunday. Kalolet, hintayin namin yung inyong tula. Pagkakas natin na. Napapasalamat po. Sigara, si Abigail, sabi nila, ay nakikita kami Welcome sa Lapabaing at Lucinyada mula sa San Mateo. Ano po? Meron ka po ba? Okay. Wala na yata. Maraming salamat po sa bawat isa. Hindi po. Bye-bye po. Bye po. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Okay po. God bless. Bye See you Sunday po. Kaya bukas sa ating 7 last words. Ate May, wala ka bang picture dyan? Picture dali ka, CJ. CJ. Picture dali. Okay. Bye po. Bye-bye. Kayo. Bye, Kuya Alvin. Ate Jay. Thank you, your girl. Hello po. Bye, Ate Len. Bye, Kuya Bye, Wala na. Lim. Issue ko yung Lim. Thank you sa technical support. Akiya. And Saka din, Lim, ha? Bye po. bye po. Bye, Terin.
Bye, Mamo. Love you, miss you. Bye.